Drew's POV. Nakatingin lang siya sa akin. Di na siya nagsasalita kaya ako na lang kusa nag-isip na sagot niya sa akin. Silence means yes kaya nasaktan ako. Di ko kayang tanggapin ang ganun-ganun lamang ang lahat. Na sa loob ng 2 taon, hindi niya na ako mahal. Noong hiniling mo na gusto mong umalis, pinayagan kita. Dahil alam kong babalikan mo ko. Dahil alam kong mahal mo ko at gusto mo lang lumayo. Dahil nasaktan kita. Kaya kitang hintayin pero bakit? Bakit sa pagbabalik mo ito nang hinihiling mo sa akin? Ayaw mo bang maging buo ang pamilya natin? Ayaw mo bang bigyan ng isang buo at masayang pamilya si Adam? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Wala ako makitang emosyon sa mga mata niya. Nakatingin pa rin siya sa akin. Hanggang nagsalita na siya at diretso nakatingin sa mga mata ko. Ikaw ang unang sumira sa pamilyang to. Ikaw ang dahilan kaya tayo nasira. Saad niya sa akin. That was 2 years ago at pinagsisihan ko na ang naging kasalanan ko sa'yo. Ano ba ang nais mong gawin ko? Ano ba ang gusto mo para mapatawad mo ko? Tanong ko ulit sa kanya. 2 years ago nang masakit pa rin. 2 years ago na hanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala ko. Sino bang ayaw ng buong pamilya? Alam ko na alam mong pangarap ko magkaroon ng isang masayang pamilya. Pero ikaw mismo hindi nagbigay sa akin. Umiiyak na sabi niya at ramdam ko ang hinanakit niya. Bakit di mo ako bigyan ng pagkakataon? Bigyan mo ako ng pagkakataong gawing tamang lahat. Alam ko hindi ko kayang tanggalin o alisin ang galit mo sa akin. Pero bigyan mo ako ng chance ay paramdam sa'yo na pwede pa rin tayong maging masaya. Na pwede pa rin tayong maging buo. Handa ako maging alipin mo. Handa akong sundin ang lahat. Huwag lang ang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Ang annulment ang hindi ko kayang ibigay sa'yo. Hindi ngayon, hindi kahit kailanman. Lumuhod ako sa harapan niya. Handa ako magpakumbaba sa kanya ng paulit-ulit hanggang sa tanggapin niya ako ulit sa buhay niya. No, palayain mo ako. Sign the paper dahil gusto ko maging malaya. Magiging masaya kami ni Adam kahit na hindi namin kasama. Pwede ka maging ama sa kanya pero hindi na tayo pa pwedeng magsama. Sabi niya sa akin. Kung ikaw kaya mo maging masaya, na wala ako sa buhay mo, ako, hindi ko kaya. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Bakit mo ba ako pinipilit na gawin ang mga bagay na ayokong gawin? Papakita ko sa iyo at ipipilit ko pa rin ang sarili ko sa iyo ng paulit-ulit hanggang bumalik ang pagmamahal mo sa akin? Hanggang sa ma-realize mo that you belong to me, that you are mine, only mine, Carolina. Seryosong sabi ko sa kanya. Anong binabalak mo? Sigaw niya sa akin. This is your choice. Ikaw may gusto nito? Sagot ko sa kanya. Ano bang gusto mo? Sigaw niya sa akin. Ang mabuo tayo, Carolina. Dahil kahit anong gawin mo, asawa mo ako at may karapatan ako sa'yo. Kahit anong gawin ko sa'yo, walang mangingialam sa akin. This is what you want. Ang maging ganito ko ulit sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ba kaya kong gawin para sa babaeng mahal ko. At kung ano bang kaya kong gawin para mabuo ang pamilya natin. Sabi ko sa kanya at mabilis ako lumabas sa room namin. I locked them. Para hindi na sila makalabas. Mabilis akong pumunta kay Manang dahil alam ko na may alam sila ni Daddy. Alam kong simula pa lang alam na nila na si Carolina ang nani na pinadala nila dito. Bakit Manang? Bakit po? Tanong ko sa kanya. Iho, patawarin mo kami pero ito ang kagustuhan niya. Ito ang kagustuhan ni Carolina? Sagot niya sa akin. Kagustuhan? Kaya sinuportahan niyo siya? Alam niyo po ba ang gusto niya? Gusto niyang pumirma ako ng annulment paper. Alam niyo kung gaano ko kasabik na bumalik siya. Pero bakit kayo naglihim sa akin? Bakit po? Tanong ko sa kanya. Patawarin mo kami. Pero hindi namin alam na yun ang plano niya. Sagot sa akin ni Manang. Makikiusap ako sa iyo na huwag niyong pakikialaman ang nais ko. Gusto ko lang mabuo ang pamilya ko, Manang. Sabi ko kay Manang at mabilis akong pumunta sa office ko dito sa bahay. Ayoko maging marahas sa kanya para ayoko rin mawala siya sa akin. Bubuuin ko ang pamilya ko kahit ano pang mangyari. Kung di niya ako kayang mahalin ulit sa loob ng 1 buwan, hahayaan ko na siyang umalis. Pero sa ngayon gagawin ko ang lahat para bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ako papayag na ganun lang yon. 2 years ako naghintay sa kanya. Wala akong pakialam sa 2 taon o kahit mas matagal pa ako maghintay sa kanya. Pero hindi ko kayang tanggapin na hindi niya na ako mahal. Wala akong pakialam sa itsura niya dahil kaya ko naman siyang ipagamot. Kaya ko ibalik sa dati ang lahat. Naikiyom ko ang kamao ko dahil sa galit. May kailangan akong alamin kung bakit nagkapeklat ang pisngi niya at kung anong ginagawa ni Sanya sa kanya. Mabilis kong tinawagan ng kilala kong private investigator. I need it, ASAP. Sabi ko sa kanya. Gagawin kong makakaya ko para alamin ang nangyari sa asawa ninyo, sir. Sagot niya sa akin. Thank you. Sabi ko sa kanya at mabilis kong ibinaba ang tawag.
Hindi ko hahayaan na hindi niya makuha ang hustisya kahit na kapatid pa niya ito. Di ko nabibigyan ng kahit anong awa si Sanya kapag nalaman kong ginawa niya kay Carolina. Hinayaan ko siya noon, pero hindi ko akalain na ganito ang gagawin niya sa asawa ko. Ngayon ko napatunayan na wala siyang pakialam kay Carolina. Pinatiran ko siya ng pagkain at ako naman, nandito pa rin sa office ko. Uminom ako dahil gusto ko magpakalasing. Ang sakit ng puso ko at para kong sinaksak ng paulit-ulit. Gusto ko lang naman maging masaya. Ganun ba ako kasamang tao? Masama ba talaga ako? Bakit ang hirap maging masaya? Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko sa mga nangyari sa akin ngayon. Nang maubos ko ang 2 bote, pumasok na ako ng silid namin. Nakita ko sila nakahiga sa kama namin at mahimbing na natutulog. Lumapit ako sa asawa ko. Hinaplos ko ang mukha niya. Di ko maiwasang di umiyak habang pinapalandas ko sa peklat niyang daliri ko. I am sorry, mi vida. I'm sorry kung wala ako sa mga panahong nahihirapan ka. Sa mga panahong sinaktan kanila. Sisiguraduhin kong magbabayad ang lahat ng may kinalaman dito. Mahal na mahal kita, hindi ako susuko. Gagawin kong lahat para mahalin mo ako ulit. Gagawin kong lahat para sa pamilya natin. Ikaw lang. Ikaw lang ang pipiliin ko ng paulit-ulit. Kahit pa ipagtabuyan mo ko. I love you, mi vida. Kausap ko sa kanya at tinalikan ko siya sa labi. Carolina's POV. It's been 2 years but the pain is still in my heart. Nasa puso ko pa rin ang sakit at galit. Wala akong choice kundi bumalik. Pinilit kong labanan ng postpartum depression ko. Pinilit kong maging malakas at umahon sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa loob ng 2 taon. Kahit sobrang sakit, mawalan ako ng kaibigan at ngayon babalik na ako para lang makasama kong anak ko. Hindi ko alam ang mangyayari sa amin, Drew, pero isa lang ang alam ko. Babalik ako para sa anak ko dahil ayoko lang tingnan na lang siya mula sa malayo. Takot man akong makita niyang mukha ko, susubukan ko pa rin. Diyos ko po, ano nangyari sa'yo? Umiiyak na tanong sa akin ni Manang dahil nagpakita ko sa kanila ni Papa. Okay lang po ako, Manang. Gusto ko pong makasama ang anak ko. Umiiyak na sabi ko pa sa kanya. Salamat naman at babalikan mo ang mag-ama mo. Pero ayoko na ipakilala pang sarili ko. Ayoko na makita ko ni Drew na ganitong itsura ko. Sabi ko sa kanya. Ipapaayos natin ang mukha ko. Sabi sa akin ni Papa. Wag na po. Okay na po ako sa ganito. Gusto ko lang po na tulungan niyo po ako na makasamang anak ko, Papa. Sabi ko sa kanya. Pero, please, Papa. Ito lang ang gusto ko. Ito lang po ang nais kong hingin sa inyo. Sabi ko sa kanya. If that's what you want, hahayaan kita. Sabi pa niya sa akin. Thank you po. Niyakap ko siya bilang pasasalamat. Mas maaga akong pinapunta ni Manang sa bahay kahit the next week pa dapat ako magsisimula. May emergency ang nanay ni Adam kaya umuwi ito sa probinsya. Nang makita ko si Adam ay gusto ko kagad na yakapin ang anak ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Yumuko ko dahil ayokong makilala ako ni Drew. Malaki na rin ang pinagbago niya. Lalo naging makisig at naging mature. Ramdam ko na mahal niya ang anak namin. Dahil na rin sa mga kwento ni Manang na hands-on ito sa pag-aalaga kay Adam. Sumama ako sa kanya sa office niya dahil alam kong may kontrata akong kailangan pirmahan at nang ibigay niya sa akin ang anak namin todong pagpipigil ko na bumagsak ang mga luha ko. Kaya naman pagkalabas ni Drew dito sa office niya, kagad kong hinalikan ang anak ko. I'm sorry, anak. I'm sorry kung ngayon lang umuwi si Mommy. I miss you so much. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ni Mommy. Pangako, hindi na aalis si Mommy. Hindi na kita iiwan. Isasama na kita. Umiiyak na pinupog ko ng halik ang buo niyang mukha. Ngumiti siya sa akin, kaya naman, doon na bumuhos ang luha ko. Hinaplos niya rin ang pisngi ko. Mommy? Umagikik na tawag niya sa akin. Opo, I am your mommy. Mahal na mahal po kita. Malambing na sabi ko pa sa kanya. Sa ngayon, masaya na ang puso ko dahil kasama kong anak ko. Pero may pangamba ako na baka makilala ko ni Drew. Kahit na nagpapanggap ako na hindi nagsasalita, alam ko na hindi ko matatagong sarili ko na matagal sa kanya. Alam ko na uminom siya at lasing na siya, kaya naman sinilip ko sila ng anak namin. Nagtagal ako ng ilang oras dito sa silid niya hanggang sa hindi ko na namalayan ng oras. Natatakot ako na kapag nakita mo ko, ay layuan mo ko. Hindi na ako ang Carolinang minahal mo. Alam ko na mas kakahiya mo ako ngayon dahil sa itsura ko. Kaya mas mabuti pang ganito tayo.
Hanggat kaya ko itagong sarili ko sa'yo, gagawin ko. Kausap ko sa natutulog na si Drew. Mi vida, mahal kita. Bumalik ka na naman sa amin ni Adam. Mahina pero narinig ko ng malinaw. Aaminin ko, sa loob ng 2 taon siya lang ang minahal ko. Na siya pa rin ang lalaki na minahal. Pero, hindi na nababalik sa dati pa ang lahat. Masakit pa rin para sa akin ang lahat. Sariwa pa rin ang lahat sa aalaala ko. Gusto ko ngayon na magbalakas para sa paghaharap namin ni Sanya at ipaparamdam ko sa kanya ang sakit na idinulat niya sa akin. Sinira niya ang buhay ko. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Maaga akong gumising dahil ipagluluto ko si Drew ng soup. Alam ko na may hangover siya pag nagising na siya. Maaga rin gumising si Adam kaya naman nilaro ko siya habang nagluluto ako. Baby, you want milk? Tanong ko sa kanya. Yes, mommy. Cute na sagot pa niya sa akin. Kaya naman pinagtimpla ko na siya ng gatas. Masaya ako na alagaan siya. Alam ko na mali ang desisyon ko na iwan siya, pero nagpapasalamat ako dahil hindi siya pinayagan ni Drew. Dahil alam ko na naging priority niya ng anak namin. Malusog at gwapo ang anak ko. Marami man akong di nasaksihan sa paglaki niya. Sisiguraduhin kong makakasama niya ako sa mga araw na paparating. Aalagaan at mamahalin ko siya. Walang pasok si Drew ngayon kaya nag-aalala din ako. Hindi ko tuloy maiwasan itanong sa sarili ko kung ganito rin kaya siya sa ibang mga nani ni Adam. Ang bait niya at mahinaan siya nakikipag-usap. Pumasok ako sa silid ko dahil aalis daw kami mamaya. Nagligpit na lamang ako ng mga gamit ko dahil alam ko na siya na ang magpapatulog sa anak namin. Pero narinig kong umiyak si Adam kaya naman mabilis akong lumabas sa silid ko at kinuha siya kay Drew. Tahan na, baby. Mommy is here. Bulong ko sa kanya. I love you. Follow me. Bigla akong kinabahan dahil sa lamig ng boses ni Drew hanggang sa nalaman niya na ako si Carolina. Gusto kong takpan ang mukha ko pero hindi ko naman magawa. Pinigilan ko siya na halikan ako. Nakakadiri ang malaki kong peklat sa mukha pero hinlikan pa rin niya ako kaya itong puso ko parang lalabas na sa dibdib ko. Ramdam ko ang pangungulila niya pero ayoko nang bumalik pa sa dati dahil alam kong mas mahirapan pa kami kapag pinilit na maging masaya. Ayoko na maging kahihiyan siya. Mas okay na ganito kami para alam kong seryoso rin siya. Nilak niya kami ni Adam dito sa silid namin. Umiyak ako ng umiyak hanggang nakatulog na kami ni Adam. Pero nagising ako dahil narinig ko si Drew. Narinig ko umiiyak siya. Inalikan niya ako sa labi at nagpanggap na rin akong tulog. Hayaan mo akong makasama kayo ni Adam, mi vida. Hindi ako perfect, pero susubukan kong pasayahin ka. Susubukan kong ibalik ang pagmamahal mo sa akin. Kahit ipinagtabuhin mo ko ng paulit-ulit, mamahalin pa rin kita. Pinagsisihan ko na ang lahat ng mga nagawa ko sa iyong mali. Huwag mo naman akong iwan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya kapag wala ako sa tabi mo. Kayo ang buhay ko. Kayong dahilan kaya't mas gusto kong gumising araw-araw. Umiiyak na sabi niya. Umiga siya sa tabi ko at niyakap niya ako. Tumulong luha ko at umiyak ako ng tahimik. Paano ko ba siya hindi mamahalin? Alam ko na tulog na siya dahil narinig kong mahina niyang paghilig. Inayaan ko na lang siyang yakapin ako. Pero di rin nagtagal bumangon ako at pumunta sa banyo dahil parang di ako makahinga. Tinatanong ko ang sarili ko kung deserve ko ba na bigyan ulit siya ng chance. Kapag ba binigyan ko siya ng chance, hindi niya na ako ba sasaktan ulit? Magiging masaya at buo na ba kami? Pero paano ko nga ba kakalimutan na nakaraan? Parang di ko na kayang makita ulit sa salamin ng mukha ko. Ang mukha na nagpapaalala sa akin ng paulit-ulit na sakit. I am sorry, Venus. I'm sorry. Umiiyak na sambit ko habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Nagulat ako dahil may biglang yumakap sa akin. Si Drew pala ito. Kaya naman yumuko ako dahil ayoko makita ang mga mata niya sa salamin. Mi vida, look at me. Utos pa niya sa akin. I can't. Naiiyak na sagot ko pa sa kanya. Huwag ka mag-isip ng kahit ano kasi tanggap kita at gagawin ko ang lahat. Para lang bumalik ka sa akin? Sabi niya, tsaka umangat ang ulo at tumingin ako sa kanya. Hindi ko na kayang makitang mukha ko, lalo na kapag naaalala ko ang nangyari kay Venus ay di ko maiwasan na sisihin ang sarili ko. Umiiyak na sagot ko pa sa kanya. Nasaan si Venus? Patay na siya.
Namatay siya dahil niligtas niya ako. Sagot ko pa sa kanya. Ano bang talagang nangyari? Pwede mo bang ikwento sa akin? Malumanay na tanong niya sa akin. Kasi nung umalis ako, kasama ko si Venus. Sabi ko sa kanya na wag siyang sumama sa akin pero mapilit siya. Siya ang naging kaibigan ko sa loob ng 1 taon. Siya ang tumulong sa akin para labanan kong postpartum depression ko pero wala akong ginawa para sa kanya. Umiiyak na sabi ko, Mi vida, sino may gawa at anong nangyari? Tutulungan mo ba ako? Tutulungan mo ba ako makuha ang hustisya para kay Venus? Tanong ko sa kanya, gagawin kong lahat para makuha natin ang hustisya. Sagot pa niya sa akin. Lumabas kami at umupo sa may kama. Kung totoong tutulungan niya ako, sasabihin ko sa kanya ang nangyari sa amin. Gusto ko na magsimula pero nanginginig ang katawan ko dahil sa takot. Tuwing naalala ko ay bumabalik ang lahat ng sakit. Flashback. Venus, okay lang ako. Hindi mo na kailangan sumama sa akin. Kaya ko na ang sarili ko at nahiya na akong makaabala pa kita. Sabi ko sa kanya dahil paalis na ako. May mapupuntahan ka na ba? Uuwi ako sa amin dahil kailangan kong alagaan ang lola ko. Doon na lang din ako magtatrabaho. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Sabi pa niya sa akin. Napaisip naman ako. Naisip ko na pupwede ako doon. I was diagnosed with postpartum depression at isa sa dahilan kaya tinayos kong umalis dahil ayoko masaktan ko ang anak ko. Ayoko masiraan ng bait. Hindi ko na kayang kontrolin pang sarili ko, lalo na kapag may naririnig akong ingay. Sobrang bilis magbago na emosyon ko. Mabilis akong mairita at magalit kapag naiingayin ako. Kaya kahit masakit at mahirap sa kalooban ko, iiwan ko ng anak ko. Alam ko hindi ako pababayaan ni Drew.